Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Benigno Santos at maraming taon na po akong nag-aalaga sa kalusugan at kapakanan ng ating mga nakatatandang kababayan. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa kung paano ang isang natural at pribadong gawain, ang masturbasyon o sariling pagpaparaos, ay maaaring magdulot ng panganib habang tayo ay nagkakaedad kung hindi natin bibigyang pansin ang ilang salik, lalo na ang tamang oras. Ito po ay hindi para manakot o magdulot ng hiya, kundi para bigyan kayo ng kaalaman upang maprotektahan ang inyong kalusugan. Naisip nyo na po ba kung paanong ang isang bagay na kasing natural at pribado ng masturbasyon ay maaaring maging mapanganib o posibleng banta pa sa buhay habang kayo ay tumatanda? Ito'y isang paksang madalas iwasan, ngunit tahimik na nakaaapekto sa milyon-milyong senior citizen. Ang masturbasyon na maaaring maging mapagkukunan ng ginhawa, intimasya at emosyonal na kaluwagan ay maaaring dahan-dahang maging panganib sa kalusugan. Hindi ito dahil sa mismong gawain, kundi dahil sa kung kailan ninyo pinipiling gawin ito. Madalas nating marinig na pakinggan ang ating katawan, ngunit habang tayo'y tumatanda, minsay mas mahina na ang bulong ng babala ng ating katawan at maaaring hindi natin ito mapansin hanggang sa huli na ang lahat. Ang usapang ito ay hindi tungkol sa kahihiyan. Ito'y tungkol sa tamang tiyempo. Ang mga doktor, kabilang ang mga geriatric specialist at cardiologist, ay nagbababala na ngayon na ang ilang partikular na oras sa maghapon ay maaaring makapagpataas ng malaki sa panganib ng atake sa puso, biglaang pagbaba ng presyon ng dugo pagkahulog, at maging kamatayan habang nagsasagawa ng solo na gawaing sekswal, lalo na para sa mga edad 60 pataas. Sa gabay na ito, matututunan ninyo ang tungkol sa 7 pinakamapanganib na oras para sa mga nakatatanda na magmasturbasyon at kung paano maiiwasan ang isang trahedyang maaari namang pigilan. Ang kaalamang ito ay maaaring makapagligtas ng inyong buhay o ng buhay ng isang taong mahalaga sa inyo. Habang tayo'y tumatanda, bawat sistema sa ating katawan, sirkulasyon, nerbiyos, hormonal, ay nagiging mas marupok. Ang pisikal na gawain ng pagkagising ng sekswal na pagnanasa orgasmo at pag-recover ay nangangailangan ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, bilis ng tibok ng puso, at paglabas ng mga hormone partikular, ang testosterone at dopamine. Ang isang mas batang katawan ay madaling nakakayanan ang mga pagbabagong ito. Gayunpaman, para sa mga nakatatanda na maaaring may mga dati ng panganib sa puso't ugat, dehydration, o hindi matatag na schedule ng gamot, ang pagbabagong ito sa pisyolohiya ay maaaring maging isang nakamamatay na labis na karga. Ang oras ng araw kung kailan nangyayari ang mga gawaing ito ay isang kritikal na salik na maaaring magpataas o magpatatag sa mga panganib na ito. Sa pagitan ng 4 sa tinantan yu at 6 tiyalandia na tutalyu, panganib ng biglaang problema sa puso, sudden cardiac events. Itong mga oras sa madaling araw ang pinakamapanganib na panahon para sa mga senior na sumabak sa anumang gawaing pisikal na nakaka-stimulate kasama na ang masturbasyon.
Sa mga oras na ito, ang katawan ay dumadaan sa natural na prosesong tinatawag na morning surge, kung saan mabilis na tumataas ang presyon ng dugo pagkatapos ng pahinga sa gabi. Bagamat nakatutulong ito sa paghahanda ng katawan sa paggising, lumilikha rin ito ng isang mapanganib na sandali para sa mga nakatatanda. Para sa mga individual na higit sa 100 na ang mga ugat ay maaaring hindi na gaanong nababanat at ang kanilang sistemang cardiovascular ay mas marupok. Ang biglaang pagtaas na ito ay maaaring mapanganib. Kapag sinabayan ng sexual na pagpukaw at orgasmo na pansamantalang nagpapataas ng bilis ng tibok ng puso at presyon ng dugo, ang dagdag na stress sa puso ay maaaring mag-trigger ng mga problema sa puso tulad ng atake sa puso o stroke. Habang ang inyong katawan ay kagigising pa lamang, ang inyong mga sistema ay nagsasaayos pa. Ang pagdaragdag ng matinding pisikal na stimulasyon sa marupok na panahong iyon ay parang masyadong mabilis na pagpindot sa switch. May kritikal na bagay na maaaring masira. Maraming senior ang nagkakamaling isipin na ang madaling araw ay tahimik at payapang oras para sa ganitong personal na gawain, ngunit sa pisyolohikal na aspeto, isa ito sa pinakapabagubagong panahon ng araw. Nakalulungkot, ilang mga ulat ng kaso ang kumumpirma nito, kabilang ang mga pagkakataon kung saan natagpuang hindi tumutugon ang mga individual sa kanilang mga kama o banyo kasunod ng estimulasyon sa madaling araw. Kalaunan iniugnay ng mga doktor ang mga kinalabasang ito sa labis na karga sa cardiovascular system habang nagaganap ang morning surge. Upang maprotektahan ang inyong puso at mapangalagaan ang inyong kalusugan, iwasan ang mapanganib na panahong ito para sa anumang matinding aktibidad. Hayaan munang maging matatag ang inyong katawan. Maghintay hanggang sa bandang umaga na kapag ang inyong mga sistema ay lubos ng nagising at nakapag-adjust. Ngunit narito ang isang nakagugulat na katotohanan: kahit iwasan ninyo ang oras na ito, may 6 pang hindi inaasahang sandali sa buong araw na maaari ring maglagay sa inyong kalusugan sa seryosong panganib. Ano kaya ang mga ito at hindi kaya ninyo nalalaman na inilalantad ninyo ang inyong sarili sa panganib sa mga panahong iyon ating alamin. Pagkatapos mismo uminom ng gamot sa presyon ng dugo, panganib ng sinkope, pagkahimatay, pagkahilo, kakulangan ng oxygen sa utak. Maraming senior ang nagsisimula ng kanilang araw sa pag-inom ng gamot para sa presyon ng dugo. Madalas ay hindi alam ang nakatagong panganib sa tiempo nito. Ang mga gamot na ito ay dinisenyo upang pababain ang presyon ng dugo at pagaanin ang hirap sa puso. Gayunpaman, ang pinakamataas na epekto nito ay karaniwang nangyayari sa loob ng 1 hanggang 2 oras pagkatapos inumin. Sa loob ng panahong iyon, ang inyong presyon ng dugo ay maaaring bumaba ng mas mababa kaysa normal, isang kondisyong kilala bilang hypotension. Kung isasabay ninyo ang epektong iyon sa natural na stress sa puso't ugat dulot ng sexual na pagpukaw, ang resulta ay maaaring biglaang pagkawala ng malay o matinding pagkahilo, lalo na habang o pagkatapos mismo ng orgasmo. Ito ay kilala bilang double drop effect. Pinabababa ng inyong gamot ang inyong presyon ng dugo, at ang masturbasyon
ay maaari pa itong pababain sa pamamagitan ng vasodilation, pagluwang ng mga daluyan ng dugo at mga pagbabago sa hormone. Maaaring hindi makakuha ng sapat na oxygen ang utak na hahantong sa pagkahimatay o pagkalito. Dahil ang masturbasyon ay madalas ginagawa ng pribado, anumang pagkahulog o pagkawala ng malay ay maaaring hindi mapansin na nagpapabagal sa kritikal na tulong. Sa mga malalang kaso, maaari pa itong humantong sa mga pinsala sa ulo o stroke. Nagbabala ang mga doktor, kabilang ang mga nasa Mayo Clinic, na dapat paghiwalayin ng mga senior ang kanilang mga routine sa pag-inom ng gamot mula sa kanilang mga gawaing pisikal na nakaka-stimulate. Ang simpleng solusyon, maglaan ng agwat na hindi bababa sa 2 oras pagkatapos uminom ng inyong tableta bago sumabak sa anumang maaaring makapagpataas ng malaki sa bilis ng tibok ng puso o daloy ng dugo. Nagbibigay ito ng oras sa inyong katawan upang makapag-adjust at binabawasan ang panganib ng biglaang pagbagsak. Ngunit kahit na perpekto ninyong napamahalaan ang tiempo ng inyong gamot, may isa pang tila hindi nakapipinsalang pang-araw-araw na gawi na tahimik na maaaring maglagay sa inyong buhay sa panganib kapag isinabay sa masturbasyon. Ano ito? At bakit marami itong senior na nabibigla? Malalaman ninyo pagkatapos mismo ng mainit na shower o paliligo, panganib ng temperature shock at labis na karga sa puso. Maraming senior ang nasisiyahan sa ginhawang dulot ng mainit na shower o paliligo, lalo na sa umaga. Pinakakalma ng init ang mga kalamnan, pinapatahimik ang isip, at nagbibigay ng pakiramdam ng pagpapanibagong lakas. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay pagkatapos mismo ng mainit na shower, ang katawan ay nasa ilalim na ng pisikal na stress. Ang mainit na tubig ay nagiging sanhi ng pagluwang ng mga daluyan ng dugo, vasodilation, na nagpapababa ng presyon ng dugo at nagre-redistribute ng daloy ng dugo palayo sa utak. Kapag idinagdag ninyo ang tindi ng epekto sa puso't ugat ng masturbasyon sa panahong ito na vulnerable ang katawan, mabilis na mapapagod ang inyong katawan. Ang kombinasyong ito ay maaaring humantong sa temperature shock, pagkahimatay, palpitations, o mabilis na pagtibok ng puso o kahit arrhythmia, hindi regular na tibok ng puso. Madalas iulat ng mga senior na nahihilo sila, nanghihina, o biglang nalilito pagkatapos ng orgasmo kasunod ng shower, ngunit iilan lamang ang nag-uugnay nito. Sa katotohanan, nahihirapan ang inyong katawan na sabay na harapin ang dalawang mabigat na proseso, ang pagpapalamig sa sarili at ang pamamahala sa tumaas na aktibidad ng puso. Ang mas nakababahala ay maraming senior ang nagsasagawa ng mga routine na ito ng mag-isa at sa likod ng saradong pinto na nangangahulugang anumang pagkahulog o pagkawala ng malay ay maaaring hindi matuklasan hanggang sa mas huli na. Ang resulta ay maaaring maantalang interbensyong medikal at posibleng mga kahihinatnang nagbabanta sa buhay. Ipinapayo ng mga doktor na maghintay ng hindi bababa sa 30 hanggang 45 minuto pagkatapos maligo bago sumabak sa anumang intimong gawain upang bigyang daan ang temperatura ng katawan at daloy ng dugo na bumalik sa ligtas na antas. Ito ay isang maliit na pagsasaayos na maaaring makapigil
sa isang malaking problema. Gayunpaman, kahit naiwasan ninyo ang bitag ng mainit na shower, isa pang mapanganib na panganib ang maaaring nag-aabang sa gabi. Isang oras na pinaniniwalaan ng marami na payapa at pribado, ngunit tahimik na nagpapataas ng tsansa ng pinsala o mas malala pa. Bakit isang nakatagong panganib ang gabi? At ano ang dapat ninyong iwasan bago matulog? Patuloy na subaybayan upang matuklasan ang nakagugulat na katotohanan. Gabi 11, tulo nan panganib ng paghina ng isip, cognitive impairment at pagkawala ng koordinasyon. Para sa maraming nakatatanda, ang gabi ay tila pinakapribado at hindi naaabalang oras ng araw. Tahimik ang bahay, payapa ang mundo, at may natural na pagnanais na mag-relax. Ngunit ang pagsasagawa ng masturbasyon sa pagitan ng idans ko netj at dusral idoy ay maaaring di inaasahang mapanganib. Habang tayo'y tumatanda, ang kakayahan ng ating utak na manatiling matalas sa gabi ay lubhang bumababa. Natuklasan ng mga neurologist na ang bilis ng reaksyon, balanse, at pagiging alerto ng isip ay pawang humihina sa mga oras na ito, lalo na sa mga taong higit sa 50 anyos. Ang paghinang ito sa pag-andar ng pag-iisip ay nakaaapekto sa lahat, mula sa paggawa ng desisyon hanggang sa pangunahing koordinasyon ng motor. Pagkatapos ng orgasmo, kapag bumaba ang presyon ng dugo at tumaas ang mga relaxation hormone, ang inyong bumagal ng response time ay nagpapahirap na mapansin ang pagkahilo o ligtas na makatayo. Maraming senyor ang nahuhulog habang sinusubukang pumunta sa banyo o lumipat sa kama pagkatapos ng stimulasyon sa gabi, lalo na kung sila'y hindi matatag sa kanilang mga paa o nasa isang madilim na silid. At dahil maaaring tulog ang iba sa bahay, madalas na naaantala ang tulong. Ang mas nakababahala pa ay tumataas ang kahinaan sa emosyon sa mga oras ng gabi. Ang pakiramdam ng kalungkutan o pighati ay maaaring magtulak sa ilan na gamitin ang sariling pagpaparaos bilang paraan ng pagkaya na ginagawa itong mas mapilit kaysa nakagagaling. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na kaligtasan. Ito rin ay tungkol sa emosyonal na kapakanan. Upang mabawasan ang panganib, unahin ang mga gawaing ito ng mas maaga sa araw kung kailan mas kaya ng inyong katawan at isip na pangasiwaan ang stimulasyon at pag-recover. At huwag balewalain kung ano ang sinusubukang sabihin sa inyo ng inyong mga emosyon sa gabi. Ngunit hindi lamang ang tiyempo ang nakatagong panganib. May isa pang mas karaniwan, isang bagay na ginagawa ninyo tuwing umaga na tahimik na ginagawang mas mapanganib ang solo na kasiyahan kaysa sa inyong inaakala. Ano ito at bakit dapat bigyang pansin ito ng bawat senior bago mahuli ang lahat? Ipagpatuloy natin. Kapag dehydrated hal, bago mag-almusal, panganib ng orthostatic hypotension, pagkahilo, pagbagsak. Karamihan sa mga senior ay gumigising na may bahagyang dehydration o kakulangan sa tubig. Pagkatapos ng ilang oras na tulog ng walang tubig, mababa ang balanse ng likido sa katawan, mas malapot ang dugo at mas mabagal ang sirkulasyon. Kapag idinagdag ninyo ang mga pangangailangan ng cardiovascular system dahil sa masturbasyon, tumaas na bilis ng tibok ng puso, pagluwang ng daluyan ng dugo at pagbabago-bago ng hormone
lumilikha kayo ng perpektong kapaligiran para sa orthostatic hypotension, isang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo kapag tumatayo o nagbabago ng posisyon. Isa ito sa pinakakaraniwang sanhi ng pagkahilo, pagkahimatay, at mapanganib na pagkahulog sa mga nakatatanda. Ang pagsasagawa ng sexual na aktibidad bago uminom ng tubig ay maaaring humantong sa pagkalito, pagdidilim ng paningin, at maging pagkawala ng malay. Ang katawan ay simpleng walang sapat na dami ng likido upang suportahan ang utak at ang mga kalamnan sa ilalim ng tumaas na pangangailangan. Madalas iulat ng mga senior na maayos ang kanilang pakiramdam sa isang sandali at pagkatapos ay biglang nahihilo o nanghihina. Ang nakakatakot na bahagi ay kung gaano ito kabilis mangyari, lalo na kapag walang ibang tao sa paligid upang tumulong. Ang solusyon ay simple ngunit epektibo: uminom ng isang buong baso ng tubig hindi bababa sa 15 hanggang 20 minuto bago ang anumang intimong aktibidad, lalo na sa umaga. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa inyong katawan na maibalik ang daloy ng dugo, suportahan ang oxygen sa utak, at bawasan ang inyong tiyansang bumagsak. Ang pagkakaroon ng bote ng tubig malapit sa inyong kama o banyo ay isang gawi na tahimik na maaaring makapagligtas ng inyong buhay. Ngunit hindi lamang ang hydration ang hindi nakikitang salik na kumakalaban sa inyo. May isa pang banta na nakatago sa inyong pang-araw-araw na routine, isang bagay na tila ganap na hindi nakapipinsala ngunit maaaring maging nakamamatay kapag isinabay sa sexual na pagpukaw. Anong pang-araw-araw na gawi ang malapit na nating ilantad at paano ninyo mapoprotektahan ang inyong sarili bago mahuli ang lahat? Huwag palampasin ang susunod. Pagkatapos ng matagal na panahon ng pag-upo o paghiga, panganib ng problema sa sirkulasyon, pamumuo ng dugo, pagbaba ng presyon ng dugo. Habang tayo'y tumatanda, hindi na kasing bilis mag-adjust ang ating katawan sa paggalaw pagkatapos manatiling hindi kumikilos ng matagal. Ang matagal na pag-upo, panonood ng TV, pagbabasa, o paghiga sa kama ay maaaring maging sanhi ng pag-ipon ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan, lalo na sa mga binti. Kapag bigla kayong kumilos mula sa ganitong mapahingang estado patungo sa pisikal na aktibidad tulad ng masturbasyon, maaaring hindi handa ang inyong cardiovascular system na tumugon. Ang pagbabago sa postura at biglaang pagtaas ng bilis ng tibok ng puso ay maaaring humantong sa biglaang pagbaba ng presyon ng dugo, pagkahilo o kahit pagkahimatay. Ang isyung ito ay nagiging mas mapanganib habang nagkakaedad dahil ang mga daluyan ng dugo at puso ay hindi na kasing nababanat o tumutugon. Mas madaling kapitan ang mga senior sa pamumuo ng dugo, blood clots, mula sa matagal na pag-upo o paghiga. Ang sexual na stimulation ay lalo pang nagpapataas ng bilis ng tibok ng puso at nangangailangan ng mas maraming oxygen at daloy ng dugo na lumilikha ng perpektong kombinasyon ng pisikal na hirap. Maaari itong magsimula sa pamumula ng muka o bahagyang pagkahilo, ngunit maaaring mabilis na umunlad sa isang seryosong pagkahulog o pagkawala ng malay. Upang maprotektahan ang inyong sarili, mahalagang dahan-dahang gisingin muli ang inyong sirkulasyon. Bago sumabak sa anumang solo na aktibidad, maglaan ng ilang minuto upang mag-unat dahan-dahang maglakad
o igalaw ang inyong mga braso at binti. Hayaang dahan-dahang kumilos ang inyong katawan sa halip na magmadali sa pisikal na pagsisikap. Ngunit kahit na ang inyong katawan ay ganap ng naka-warm up at maayos ang inyong sirkulasyon, may isa pang huling nakatagong panganib na nananatili. Isa na hindi nagmumula sa inyong pisikal na katawan, kundi mula sa inyong isipan. Ano ang nangyayari kapag kumilos kayo habang emosyonal na vulnerable? At paano ito makakaapekto hindi lamang sa inyong kaligtasan, kundi pati na rin sa inyong pangmatagalang kapakanan? Ang sagot ay maaaring makagulat sa inyo. Habang emosyonal na vulnerable, kalungkutan, pighati pagluluksa, panganib ng psikolohikal na pagdepende at pagkagambala ng hormone. Habang tayo'y tumatanda, ang kalusugang emosyonal ay nagiging kasing halaga ng pisikal na kapakanan. Ang pakiramdam ng kalungkutan, pagkawala o pighati ay karaniwan lalo na sa mga senior na namumuhay mag-isa o nakararanas ng pagluluksa. Sa mga sandaling ito, ang masturbasyon ay maaaring maging higit pa sa isang mapagkukunan ng kasiyahan. Maaari itong maging isang emosyonal na pagtakas. Bagamat ang sariling pagpaparaos ay natural at malusog, kapag itinutulak ng positibong emosyon ang paggawa nito upang pamanhidin ang sakit o punan, ang isang kahungkagan ay maaaring lumikha ng isang mapanganib na pattern na dahan-dahang sumisira sa inyong mental at emosyonal na balanse. Kapag itinutulak ng emosyonal na pagkabalisa ang paglabas ng dopamine at iba pang kemikal na may kaugnayan sa kasiyahan habang nag-oorgasmo, ay maaaring magbigay ng panandaliang ginhawa. Ngunit pagkatapos, ang mismong pagbaba ng kemikal na iyon ay maaaring mag-iwan sa inyong pakiramdam na mas hungkag na kahiwalay o kahit nalulumbay. Para sa ilang senior, ang siklong ito ay nagiging adiktibo hindi sa tradisyonal na kahulugan, kundi sa kung paano nito pansamantalang tinatakpan ang malalalim na sugat sa emosyon. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa pag-iwas sa tunay na mga koneksyon, nabawasang motibasyon, at mas malalim na emosyonal na pagkapagod. Hindi ito nangangahulugan na dapat kayong makaramdam ng hiya. Nangangahulugan ito na oras na upang mas pakinggan ng mabuti ang inyong mga pahiwatig na emosyonal. Naghahanap ba kayo ng ginhawa sa pamamagitan ng intimasya o iniiwasan ang tunay na hinihingi ng inyong puso? Samahan pag-uusap paggaling. Kapag ang inyong motibasyon ay nakaugat sa sakit, madalas na dinadala ng inyong katawan ang pasanin sa pamamagitan ng tumaas na stress hormones, nagambalang pagtulog at pagkabalisa. Ang susi ay kamalayan. Kung mapansin ninyo, ang pattern na ito lumapit sa isang tao, isang kaibigan, isang therapist o isang support group. Ang kalusugang emosyonal ay umuunlad sa koneksyon, hindi sa pag-iisa. Ngayong nalaman na ninyo ang 7 pinakamapanganib na oras para magmasturbasyon bilang isang senior, may isa pang huling tanong na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Paano ninyo gagawing mas ligtas, mas malusog, at mas nakapagpapalakas ang personal na bahaging ito ng buhay kaysa dati? Paano gawing ligtas at malusog ang masturbasyon? Pagkatapos ng edad 60, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa intimasya. Sa katunayan,
Para sa maraming senior, ang masturbasyon ay nananatiling isang pribado at nakagiginhawang paraan upang manatiling konektado sa kanilang katawan, emosyon at pakiramdam ng sigla. Ngunit pagkatapos ng edad 60, nagbabago ang katawan sa mga paraang nangangailangan ng mas maraming pangangalaga, kamalayan at paghahanda. Ang paggawa ng sariling pagpaparaos na ligtas at malusog ay hindi tungkol sa paghihigpit. Ito'y tungkol sa paggalang sa nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan at pagsasaayos ng inyong mga gawi upang suportahan ang pangmatagalang kagalingan. Piliin ang tamang oras ng araw bandang umaga hanggang maagang hapon, karaniwan sa pagitan ng 10 sa puyu at 12 tandarama na kung kailan karamihan sa mga senior ay pisikal at mental na pinakamalakas. Sa panahong ito, mas matatag ang presyo ng dugo, mas alerto ang utak at natural na mas mataas ang inyong antas ng enerhiya. Manatiling hydrated bago sumabak sa anumang uri ng estimulasyon, siguraduhing sapat ang inyong tubig sa katawan. Ang isang basong tubig hanggang 30 minuto bago nito ay nakatutulong sa pagsasaayos ng sirkulasyon at binabawasan ang panganib ng pagkahilo o biglaang pagbaba ng presyon ng dugo. Lumikha ng ligtas na kapaligiran. Gumamit ng tamang ilaw. Siguraduhing tuyo ang sahig at hindi madulas. Isaalang-alang ang pananatiling nakaupo o nakahilig kung may problema sa balanse. Mag-warm up. Bigyan ang inyong sarili ng oras upang mag-warm up kapwa pisikal at emosyonal. Ang pagmamadali ay nagpapataas ng tensyon at panganib. Kamalayan sa gamot. Kung umiinom kayo ng mga gamot na nakaaapekto sa presyo ng dugo o bilis ng tibok ng puso, iwasan ang intimong aktibidad ng hindi bababa sa 2 oras pagkatapos uminom nito upang mabawasan ang posibilidad ng pagkahimatay o irregularidad sa puso. Pagsusuri sa emosyon. Pinakamahalaga, bigyang pansin ang inyong motibasyon. Naghahanap ba kayo ng kagalakan, kapayapaan at kaluwagan o sinusubukan ninyong pamanhidin ang isang bagay na mas malalim? Ang kamalayang emosyonal ay kasing halaga ng pisikal na kaligtasan. Kapag iginagalang ang kapwa pisikal at emosyonal na kapakanan, ang masturbasyon ay maaaring magpatuloy na maging isang maganda at nagpapatibay buhay na bahagi ng inyong paglalakbay kahit na lampas sa edad 70. Pangwakas na kaisipan, pagprotekta sa inyong kalusugan. Nang hindi isinusuko ang intimasya, binabago ng pagtanda ang katawan, ngunit hindi nito binubura ang inyong mga pangangailangan, inyong mga pagnanasa o inyong karapatang makaranas ng kasiyahan. Ang masturbasyon, kapag ginawa ng may kamalayan at pangangalaga, ay nananatiling isang natural at malusog na bahagi ng buhay kahit nalampas pa sa edad 70. Ang susi ay hindi ang paghinto, kundi ang pag-angkop. Mas matalino na ngayon ang inyong katawan at hinihiling nito na mas makinig kayo ng mabuti. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang inyong ginagawa, kundi kung kailan ninyo ito ginagawa, kung paano kayo naghahanda para rito, at bakit kayo sumasabak dito. Ang pagbabalewala sa mga banayad na pahiwatig na ito ay maaaring humantong sa tunay na pisikal
at emosyonal na mga panganib na marami sa mga ito ay maiiwasan sa pamamagitan lamang ng ilang maliliit na pagbabago sa gawi at tiempo. Ang 7 yugto ng oras na ating tinalakay ay hindi nilalayong takutin kayo, kundi upang magbigay alam at magbigay lakas sa inyo. Ang pag-alam kung kailan pinaka-vulnerable ang inyong katawan ay nagbibigay daan sa inyo na maiwasan ang hindi kinakailangang panganib. Ang pagsasaayos ng inyong schedule, tamang pag-inom ng tubig, pag-aagwat sa mga gamot, at pagbibigay pansin sa kalusugang emosyonal ay hindi mga paghihigpit. Ang mga ito ay mga kasangkapan para sa mahabang buhay, kumpiyansa at dignidad. Ang intimasya ay hindi kailangang maging mapanganib. Sa kaunting dagdag na pangangalaga, maaari itong maging mas ligtas, mas kasiyasya, at mas malalim na konektado sa inyong pangkalahatang kapakanan kaysa dati. Ngayong nauunawaan na ninyo ang mga nakatagong panganib at ang mga simpleng solusyon, nasa inyo na ang pagpapasya. Magpapatuloy ba kayo sa mga gawi na naglalagay sa inyong kalusugan sa panganib o kokontrolin ito ng may intensyon, kaalaman at paggalang sa katawan na nagdala sa inyo sa mga dekada ng buhay, karapat-dapat kayo sa kapwa kaligtasan at kasiyahan. At sa tamang mga pagbabago, maaari ninyong makamit ang pareho simula ngayon. Isang mahalagang aral sa buhay na dapat ninyong baunin mula rito ay ang pakikinig sa inyong katawan at paggawa ng mga desisyong may sapat na kaalaman ang pundasyon ng malusog na pagtanda. Nagbibigay daan ito sa inyo na patuloy na tamasahin ang lahat ng aspeto ng buhay, kabilang ang intimasya ng may kumpiyansa at kapakanan. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at tunay. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po ng sandali upang magnilay at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan at balak na isabuhay sa inyong sariling buhay sa mga komento sa ibaba. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nahanap ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring i-like ito, ibahagi sa mga kaibigan, pamilya, o sino mang sa tingin ninyo ay maaaring makinabang, at isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas marami pang nilalamang tulad nito na nakatuon sa inyong kalusugan at kapakanan. Salamat po sa inyong oras at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.